Hindi ko inakala na kailanman hahanapin ko ang tunay na kahulugan ng tahanan sa piling ng isang aso at ng isang lalaki. Hello, ang pangalan ko ay Marikit, ako ay 25 taong gulang, at ito ang kwento ng paglalakbay ko sa isang munting bayan sa Batangas, kung saan natutunan kong mahalin ang hindi inaasahan. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Gyo, isang binatang tagalipa na may mahinahong ngiti at mga mata na tila ba mailihim na kwento. Ako ay isang simpleng dalaga mula sa bayan ng San Juan, nagtatrabaho bilang guro sa elementarya. Nang magsimula kaming mag-date ni Gyo, parang lahat ay perpekto, mabait siya, mapagmalasakit, at may kalmadong ugali na nagpaparamdam sa akin ng seguridad. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating nang magpasya kaming magsama sa iisang bubong. Isang gabi habang kami naglalambingan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming bahay, sinabi ni Gyo, alam mo ba, Marikit, na bahagi ng pamilya si Bato. Tama siya. Si Bato, ang kanyang napakalaking German Shepherd, ay tila isang haligi ng aming tahanan. Nakilala ko siya mula pa noong una naming pagkikita ni Gyo. Bagamat mabait, hindi mo maikakailan na ang lakas at enerhiya niya ay nakakapangilabot minsan. Isipin mo, isang malaking aso na palaging tumatalon-talon sa paligid ko, nilalamas ang aking mga kamay na parang tuta pa rin. Nakakakilabot, pero may kakaibang lambing din siya. Bago kami tuluyang magsamang manirahan, nagtakda ako ng mga patakaran. Isa na rito ay hindi papayagan si Bato sa loob ng bahay. Napailing si Gyo, ngunit pumayag din kung komportable ka, pwede natin itong pag-usapan ulit, sabi niya habang kumikindat sa akin. Ang mga unang linggo ay parang pagsubok sa aking pasensya. Pag-uwi ko mula sa paaralan, palaging nandyan si Bato sa harap ng gate, kumakaway ang buntot ng sabik. Sa tuwing susubukan kong pumasok, tumatalon siya, nilalamas ang aking pantalon at hinihila gamit ang kanyang ilong. Napapangiti ako kahit medyo nahihiya, mabilis kong isinasara ang pinto at naririnig ang kanyang malulungkot na ungol sa labas. Ayaw niyang maiwan mag-isa. Habang naghahanda kami ng hapunan ni Gyo sa kusina, nakikita ko si Bato na nakasandal sa bintana, ang malalaking paa niya ay nakapiling sa gilid, nakatitig sa loob na para bang sinusubaybayan ang bawat galaw ko. Nakakatuwang isipin na parang nakikiusap siya na payagang makapasok kahit isang saglit lang. Minsan, nilagyan ko siya ng kaunting pagkain sa labas at mumiti siya ng malapad. Nang dumating si Gyo mula sa trabaho, naglalaro sila sa likod bahay. Naghahagis ng bola habang ang aso ay masayang tumatakbo, nagpapasaya sa aming simpleng mundo. Unti-unti natutunan kong tanggapin si Bato. Sinusundan niya ako sa likod bahay, naupo sa tabi ko habang dinidilig ko ang mga halaman o kaya na mainanonood ng mga ulap sa langit. Ngunit nang magbago ang schedule ni Gyo at magsimulang magtrabaho siya sa gabi, isang bagay ang lumabas sa akin, ang takot na manatili mag-isa sa bahay tuwing gabi. Nang gabing iyon, habang nanginginig ako sa ingay ng hangin na pumapasok sa mga dahon ng punong mangga sa aming bakuran, narinig ko ang mga kakaibang tunog mula sa labas. Siguro mga sangalang iyon na bumabagsak o mga dahon na dinadala ng hangin, ngunit pinalalala ng aking imahinasyon ang mga tunog na iyon. Sinubukan kong manood ng telebisyon para malibang, ngunit bawat kalansing ng bahay ay nagpapalala ng aking kaba. Naalala ko si Bato na nasa labas, marahil naglalakad-lakad o nagpapahinga sa veranda. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at tinawag siya, Bato, gusto mo bang pumasok? Nang makita niya ako, kumislap ang kanyang mga mata at dahan-dahan siyang lumapit. Isinara ko ang pinto at pinanood siyang gumala sa sala, amuyin ang paligid na puno ng katahimikan. Sa wakas, humiga siya sa tapis sa tabi ng sopa, malalim ang buntong hininga. Umupo ako sa tabi niya, bahagyang huminahon. May kakaibang kapanatagan na dulot ng presensya ng isang malaking aso, kahit na dati ko siyang iniiwasan. Dahan-dahan, inabot ko ang aking kamay upang haplusin ang kanyang ulo, at sumagot siya sa isang banayad na pag-iling ng buntot. Mabait kang aso, no, bulong ko sa sarili. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na ng gabi namin ni Bato ang tahimik na samahan. Siya ay nakahiga sa aking mga paa habang ako'y nanonood ng pelikula o nagbabasa ng libro. Kung hanggang dito ka na, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at i-comment kung saan ka nanonood. Mahalaga sa akin ang inyong mga kwento. Mula noon, unti-unting bumago ang takbo ng buhay namin ni Gyo at ni Bato. Ang dating malamig na hangin ng gabi ay napuno ng init ng samahan namin. Ako si Marikit, 25 taong gulang,
isang guro mula sa San Juan, Batangas, at ngayon ay nagsisimula ng masdan ang mga maliliit na himala na dulot ng isang malaking aso sa aming tahanan. Sa mga unang araw ng aming pagsasama, madalas akong ma-insecure sa presensya ni Bato. Hindi ko maalis sa isip ko ang aking mga takot, baka sakaling masaktan niya ako, o baka hindi ko kayanin ang kanyang lakas. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ko na hindi ito basta-basta aso lang, kundi isang nilalang na nagdadala ng kakaibang saya at proteksyon sa aming buhay. Isang hapon, habang abala ako sa pagtuturo sa mga batang estudyante sa aming paaralan, nagkaroon ako ng pagkakataong makapagmuni-muni sa aming relasyon ni Gio. Naalala ko kung paanong napagdesisyonan naming magsama sa isang maliit na bahay sa bayan ng San Juan, isang lugar na tahimik at malapit sa kalikasan. Dito namin pinili na buuin ang aming munting pamilya, kasama si Bato na tila ba isang malaking tagapangalaga ng aming mga pangarap. Ang aming bahay ay may maliit na bakuran na puno ng mga tanim na gulay at bulaklak. Dito madalas tumambay si Bato kapag mainit ang araw, nakahimlay sa lilim ng punong mangga. Nakikita ko siya na tila ba nagbabantay sa amin, handang sumalo sa anumang panganib na maaaring dumating. Sa kabila ng kanyang laki at lakas, may taglay siyang banayad na puso na unti-unting bumukas sa akin. Sa mga gabi naman na mag-isa lang ako sa bahay, madalas kong damhin ang presensya ni Bato. Hindi niya ako pinababayaan, palaging nariyan siya sa tabi ko, nagbabantay habang ako'y nagbabasa ng libro o nanonood ng telebisyon. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa at pagmamahal na nagpapalakas ng loob ko. Isang gabi, habang umuulan at kumikidlat ang langit, naramdaman kong nanginginig ako sa takot. Ngunit sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang mainit na hininga ni Bato sa aking mukha. Umakyat siya sa sopa at dahan-dahang inilagay ang kanyang ulo sa aking kandungan. Nang gabing iyon, naintindihan ko na hindi ako nag-iisa. May kasama akong tunay na kaibigan at tagapagtanggol. Sa kabila ng lahat, si Gio ay laging nandyan, palaging nagbabantay at sumusuporta. Kahit na madalas siyang abala sa trabaho, hindi niya pinabayaan ang aming munting pamilya. Nakakatuwang makita kung paano niya nilalambing si Bato, at kung paano kami nagiging mas matatag dahil sa presensya ng aming aso. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. May mga pagkakataon na may mga kakaibang nangyayari sa bahay namin, mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Minsan, naririnig ko ang mga kaluskos sa gabi, mga aninong dumadaan sa gilid ng bintana. Ngunit sa bawat pagkakataon, si Bato ang unang nagbabantay sa aming tahanan. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman kong ang aming buhay ay unti-unting nagiging mas makulay at puno ng mga bagong kwento. Ang dating takot na dulot ng dilim ay napapalitan ng tiwala at pag-asa. Ang aming munting tahanan sa San Juan ay unti-unting naging isang lugar na puno ng pagmamahal, pagkakaintindihan, at sa isang malaking aso na tinatawag naming Bato. Sa mga susunod na araw, asahan ninyo ang mas kapanapanabik na mga pangyayari sa aming bahay, mga lihim na matagal nang nakatago, at mga pagsubok na magpapalakas sa aming samahan. Handa na ba kayo? Sapagkat ang tunay na kwento ay kakapitan pa lamang sa mga unang kabanata. Hindi ko inakala na ang isang simpleng desisyon ay magdadala sa akin sa isang kakaibang yugto ng buhay na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang guro mula sa San Juan, Batangas, at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano nagsimula ang mga bagay na hindi ko inaasahan sa aming munting tahanan kasama si Gio at ang aming aso, si Bato. Matapos ang ilang linggo ng pag-adjust sa bagong takbo ng buhay, napansin ko na may mga bagay na tila ba hindi ka panipaniwala ang nangyayari sa bahay. Isang gabi, habang ako'y nasa kusina, naghahanda ng hapunan, narinig ko ang mahihinang yabag sa labas ng bintana. Nang tingnan ko, nakita ko si Bato na nakatayo sa sulok ng bakuran, nakatitig sa madilim na bahagi ng aming garden. Parang may nakikita siya na hindi ko makita. Na-curious ako, kaya lumabas ako at nilapitan siya. Ngunit sa tuwing lalapit ako, umiikot siya at muling tinitingnan ang isang bahagi ng bakuran na tila mailihim. Napansin ko ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan, ang kanyang mga mata na nagiging matalim, parang handang ipagtanggol kami sa anumang panganib. Dito ko naisip na hindi lang basta-basta aso si Bato, may kakaibang koneksyon siya sa paligid namin. Isang gabi naman, habang nagbabasa ako ng libro sa sala, narinig ko ang mga kaluskos mula sa itaas na kwarto. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko, kaya dahan-dahan akong umakyat ng hagdan upang tingnan.
Ngunit walang anuman doon maliban sa ilang lumang gamit na nakasabit sa aparador. Ngunit bago pa man bumaba, napansin kong si Bato ay nakatingin sa akin mula sa ibaba ng hagdan, may kakaibang ekspresyon sa mukha na para bang may gustong ipahiwatig. Hindi ko maintindihan ang mga pangyayaring ito, kaya kinausap ko si Gyo tungkol dito. Ngunit siya naman ay nagtatawa lamang, sinasabing baka overthinking lang ako dahil sa stress sa trabaho. Ngunit sa puso ko, alam kong may nangyayari sa aming tahanan na hindi namin lubos na naunawaan. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanuri ako. Napansin ko na madalas makita si Bato na nakatitig sa isang sulok ng bahay, lalo na sa gabi. Minsan, naririnig ko ang mga mahihinang huni na parang mga bulong na nagmumula sa labas ng aming pintuan. Pero kapag tiningnan ko, wala naman doon. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa likod bahay, bigla kong nakita si Bato na nakikipagharap sa isang anino. Hindi ko makita ng malinaw kung ano ito, ngunit ang lakas ng kanyang pagtahol ay hindi basta-basta. Napuno ako ng kaba, ngunit hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat na may ganoong bantay sa aming bahay. Ang mga pangyayaring ito ay nagsimulang magbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, isang halo ng takot at pagtataka. Parang may lihim ang bahay namin na kailangang tuklasin, at si Bato ang susi para maunawaan ito. Habang patuloy ang gabi, naramdaman ko na unti-unting bumabago ang aming buhay, hindi na lang ito simpleng pagsasama ng isang lalaki at isang babae, kundi isang paglalakbay sa mga misteryo at mga lihim na nakatago sa loob ng aming tahanan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mga pangyayaring magpapabago sa lahat ng aking pananaw, mga suliranin na haharapin namin ni Gyo at ni Bato na magpapakita kung hanggang saan ang aming katatagan at pagmamahalan. Handa na ba kayo sa mga susunod na kabanata? Sapagkat ang aming kwento ay hindi pa dito nagtatapos, bagkus, ito ay kakaumpisahan pa lamang. Hindi ko malilimutan ang gabi na iyon, ang gabi na unti-unting nagbukas ng pinto sa isang kakaibang mundo na hindi ko inasahan na mararanasan ko. Ako si Marikit, 25 taong gulang, guro mula sa San Juan, Batangas, at ngayon ay susubukan kong ilarawan sa inyo ang mga pangyayari na nagpalakas ng aming samahan ni Gyo at lalo na ni Bato, ang aming malaking German Shepherd. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako sa likod bahay, bigla kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Nagtataka ako kung bakit ganun, kahit na gabi ay walang hangin sa aming lugar. Napadaan si Bato sa aking harapan, nakatutok ang mga mata sa madilim na dulo ng bakuran. Ang kanyang mga balahibo ay bahagyang nakatayo, tanda ng kanyang alerto at pag-aalala. Pinuntahan ko siya ng dahan-dahan, sinubukang kalmahin. Bato, anong nangyayari? Mahinang tanong ko habang inaabot ang kamay ko para haplusin ang kanyang ulo. Ngunit bago ko pa man maabot, biglang tumahol siya ng malakas, isang tahol na puno ng babala. Napalingon ako at nakita ang isang anino na gumagalaw ng mabilis sa likod ng mga puno. Hindi ko makita ng malinaw ang hugis nito, ngunit ramdam ko ang pagyuko ng aking katawan sa takot. Tumakbo ako papasok ng bahay, dala-dala ang kaba at ang pagkabahala kay Gyo. Habang pinipisil ko ang kanyang kamay, ibinahagi ko ang aking naramdaman at ang nakita. Nanguna si Gyo sa paglabas upang tingnan ang paligid. Si Bato naman ay palihim na sumusunod sa kanya, handang gumanti kung may panganib. Sa mga sumunod na minuto, naglakad kami sa paligid ng aming bakuran, sinusuri ang bawat sulok. Ngunit walang bakas ng tao o anumang nilalang. Ngunit ang kakaibang pakiramdam ng panganib ay nanatili sa hangin. Napagtanto namin na may mga bagay na hindi namin nakikita, ngunit nararamdaman. Muling bumalik kami sa loob ng bahay. Habang ako'y nakaupo sa sopa, si Bato ay dahan-dahang lumapit at naupo sa tabi ko. Ramdam ko ang kanyang init at presensya, parang siya ang aking sandigan sa gitna ng dilim. Si Gyo naman ay nagluto ng mainit na tsokolate upang palamigin ang aking kaba. Hindi ka nag-iisa, Marikit, sabi niya, hawak ang aking kamay. Magkasama tayo dito. Sa gabing iyon, napagtanto ko na ang aming pamilya ay hindi lang binubuo ng dalawa, kundi tatlo, ako, si Gyo at si Bato. Isang trio na handang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaisa, ang mga kakaibang pangyayari ay hindi tumigil. Sa halip, parang unti-unting lumalalim at nagiging mas misteryoso. Sa mga susunod na araw, napansin kong may mga bagay na nawawala sa bahay, mga maliliit na gamit, mga papel na nagkalat. Hindi namin maintindihan kung paano nangyayari ito. Ngunit si Bato, na dati tahimik lamang,
ay naging mas alerto at minsan ay tila nagbabantay sa mga sulok ng bahay na dati ay hindi niya pinapansin. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, napansin ko si Bato na nakatitig sa isang bahagi ng dingding. Nang lapitan ko siya, napansin kong may isang maliit na siwang sa likod ng kabinet. Dahan-dahan kong binuksan at natuklasan ang isang lumang kahon na puno ng mga lumang litrato at sulat. Ang mga ito ay tila mga alaala ng mga naunang nanirahan sa bahay. Naramdaman kong may mga kwento ang bahay na ito na kailangang malaman. At si Bato, sa kanyang tahimik na paraan, ay tila nagbabantay hindi lamang sa amin, kundi pati na rin sa mga lihim ng aming tahanan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko na ang aming buhay ay unti-unting nagiging mas makulay at puno ng mga bagong kwento. Ang dating takot na dulot ng dilim ay napapalitan ng tiwala at pag-asa. Ang aming munting tahanan sa San Juan ay unti-unting naging isang lugar na puno ng pagmamahal, pagkakaintindihan, at sa isang malaking aso na tinatawag naming Bato. Sa mga susunod na kabanata, ibabahagi ko sa inyo ang mga lihim na aming matutuklasan, mga pagsubok na haharapin namin, at kung paano namin mapapanatili ang pagkakaisa sa kabila ng mga hamon. Handa na ba kayo? Sapagkat ang aming kwento ay patuloy na magbibigay ng mga sorpresa at aral na hindi ninyo akalain. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang araw na unti-unting nagbukas ang pinto ng mga lihim na matagal nang nakatago sa aming tahanan. Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang guro mula sa San Juan, Batangas, at sa pagkakataong ito, ibabahagi ko ang mga pangyayari na nagdulot ng matinding pagbabago sa buhay namin ni Gyo at ni Bato. Nang araw na iyon, habang nasa kusina ako, biglang tumunog ang pinto ng bahay namin. Hindi inaasahan ang bisita kaya naisip ko agad na baka si Aling Nena, ang kapitbahay namin na madalas magdala ng pagkain. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang lalaking hindi ko kilala ang nakatayo roon. May suot siyang lumang barong Tagalog na medyo luma na ang itsura, at may hawak na isang lumang kahon. Magandang hapon po, bati niya ng may bahagyang ngiti. Ako po si Mang Lando, Tagalipa. Napadaan lang po dito at napansin ko ang bahay ninyo. May dala po akong mga bagay na sa palagay ko ay mahalaga para sa inyo. Nagtataka ako, kaya tinanggap ko ang kahon at inimbitahan siyang pumasok. Sa loob, ipinakita niya ang mga lumang larawan, sulat, at ilang dokumento na tila may kinalaman sa mga naunang nanirahan sa aming bahay. Ito po ay mga alaala ng Pamilya Santos, ang unang may-ari ng bahay na ito, paliwanag niya. Marami pong kwento ang bahay na ito, at may mga bagay po dito na dapat ninyong malaman. Habang tinatanggap namin ang mga bagay, naramdaman ko ang bigat ng mga kwento na dala nito. Si Gyo naman ay tahimik lamang, ngunit ramdam ko ang kanyang pag-aalala at kuryosidad. Si Bato ay nakatingin kay Mang Lando, tila ba naiintindihan ang bigat ng mga pangyayari. Pagkatapos ng aming pag-uusap, iniwan kami ni Mang Lando at iniwan ang kahon sa amin. Nang isara ko ang pinto, napatingin ako kay Gyo. Ano kaya ang mga lihim na taglay ng bahay na ito? Tanong ko habang hawak ang isang lumang sulat na may mga sulat kamay na hindi ko maintindihan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan naming basahin at unawain ang mga sulat at larawan. Natuklasan namin na ang bahay na ito ay may malalim na kasaysayan, mga kwento ng pag-ibig, paglisan, at mga pangyayaring nag-iwan ng bakas sa bawat sulok nito. Ngunit may isang sulat na lalo pang nagpalala sa aking kuryosidad. Isang liham mula sa isang babae na tila nagtatago ng isang malaking sikreto. Habang binabasa ko ang liham, naramdaman kong may bumabalot na malamig na hangin sa paligid. Si Bato naman ay nagbantay sa aking tabi, tahimik ngunit alerto. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko na ang aming buhay ay haharap sa mga pagsubok na hindi madali. Sa gabi, habang naglalakad ako sa sala, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa sulok ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit at nakita ko ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng lumang muebles. Nang buksan ko ito, laking gulat ko nang may mga lumang alahas, mga larawan, at isang maliit na kahon na puno ng mga lihim na dokumento. Dito ko naisip na ang bahay na ito ay hindi lamang aming tahanan, kundi isang lugar na puno ng mga kwento at misteryo na kailangang tuklasin. Si Bato, sa kanyang tahimik na paraan, ay patuloy na nagbabantay, handang sumalo sa anumang panganib na maaaring dumating. Ang mga pangyayaring ito ay naging simula ng isang bagong yugto sa aming buhay, isang paglalakbay sa mga lihim ng nakaraan, at sa mga hamon ng kasalukuyan. Sa mga susunod na kabanata,
ibabahagi ko sa inyo ang mga pagsubok na haharapin namin, ang mga sikreto na aming matutuklasan, at kung paano namin haharapin ang mga ito bilang isang pamilya. Handa na ba kayo? Sapagkat ang aming kwento ay patuloy na magbibigay ng mga sorpresa at aral na hindi ninyo akalain. Hindi ko pa rin maisip kung paano nangyari ang mga pangyayaring iyon, ang mga sandaling nag-iba ang takbo ng aming buhay ni Gyo, at lalo na ang aking pakikipag-ugnayan kay Bato, ang aming malaking aso. Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang guro mula sa San Juan, Batangas, at ngayong gabi, ibabahagi ko ang aking mga saloobin sa mga nangyari. Matapos naming matuklasan ang mga lumang liham at alahas sa aming bahay, ramdam ko ang bigat ng mga kwento na bumabalot sa aming tahanan. Hindi ko maiwasang magulat at magtanong kung paano nga ba namin haharapin ang mga lihim na ito. Ang dating simpleng buhay namin ni Gyo ay naging masalimuot, puno ng misteryo at pangamba. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ni Bato, na nakahiga sa tapis sa sala, naisip ko ang lahat ng nangyari. Hindi ko akalain na ang aso na dati kinatatakutan ko ay magiging isang matatag na kasama sa lahat ng ito. Siya ang aking sandigan sa gitna ng dilim at takot. Napaisip ako kung paano sana naging iba ang lahat kung hindi namin pinayagan si Bato na maging bahagi ng aming buhay. Siguro sana ay nag-iisa lang ako sa bahay, pinanghihinaan ng loob sa bawat kaluskos at aninong dumadaan. Ngunit dahil sa kanya, naramdaman ko ang kapanatagan, ang proteksyon ng isang tapat na kaibigan. Naisip ko rin kung paano namin sana mas naayos ang mga bagay, siguro kung mas naging bukas kami sa isa't isa mula pa noon, kung mas pinag-usapan namin ang mga takot at pangamba, hindi sana naging ganito kahirap ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na ang mga pagsubok na ito ay nagpatibay sa aming samahan ni Gyo. Habang pinagmamasdan ko si Bato na mahimbing ang tulog, naalala ko ang mga unang araw na hindi ko siya pinayagan sa loob ng bahay. Ang mga takot ko noon ay parang maliliit na alon na ngayon ay napagtagumpayan ko. Ngayon, siya ay hindi lang aso, isa siyang tunay na bahagi ng aming pamilya. Ngunit may mga bagay pa ring bumabagabag sa akin. Ang mga lihim na natuklasan namin sa bahay ay tila may mga tanong na hindi pa nasasagot. Ano nga ba ang tunay na kwento ng mga naunang nanirahan dito? May mga bagay ba silang iniwan na dapat naming malaman? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa aming kinabukasan? Sa mga sandaling ito, naramdaman ko ang halo ng pag-asa at pangamba. Alam kong hindi madali ang mga susunod na hakbang, ngunit handa akong harapin ang mga ito, kasama si Gyo at si Bato. Ang aming munting pamilya ay unti-unting nagiging mas matatag, mas buo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring magpapakita ng tunay na lakas ng aming samahan at ang mga pagsubok na magpapabago sa lahat ng aming pananaw. Handa na ba kayo? Sapagkat ang aming kwento ay patuloy na magbibigay ng mga aral at sorpresa na tiyak na magpapatibay sa ating mga puso. Hindi ko inakala na ang simpleng gabing iyon ay magiging simula ng isang kakaibang pangyayari na magpapabago sa lahat ng aking pananaw. Ako si Marikit, 25 taong gulang, guro mula sa San Juan, Batangas, at ngayon ay ilalahad ko sa inyo ang isang hindi inaasahang pangyayari na halos ilagay kami sa bingit ng takot at pagtataka. Habang tahimik ang gabi at nakahiga ako sa sopa kasama si Bato na mahimbing ang tulog sa tabi ko, biglang narinig ko ang kakaibang tunog mula sa itaas na kwarto. Para itong mga yabag na dahan-dahang lumalapit sa hagdanan. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit naramdaman kong may presensya sa bahay na hindi namin inaasahan. Dahan-dahan akong bumangon at tumungo sa hagdan. Si Bato ay agad na bumangon at sumama sa akin, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, handang ipagtanggol ako mula sa anumang panganib. Nang marating namin ang itaas na palapag, nakita naming nakabukas ang pinto ng isang lumang silid na matagal nang hindi ginagamit. Sa loob, may nakatambak na mga lumang kahon at gamit na tila naghintay ng matagal upang madiskubre. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng aking pansin, may isang anino na biglang gumalaw sa sulok ng silid. Napahinto ako sa takot, ang puso ko ay tila tahimik na tumitibok. Si Bato ay tumahol ng malakas, isang babala na para bang sinasabi niyang huwag kaming lumapit. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ang kakaibang enerhiya sa silid ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi namin dapat galawin. Nang maglakad kami palabas ng silid, naramdaman kong may sumusunod sa aming mga yapak, isang malamig na hangin na dumaan sa likod namin at isang mahinang bulong na hindi ko maintindihan.
Pagbalik namin sa sala, napag-usapan namin ni Gyo ang nangyari. Tumango siya at sinabi, "Marikit, marahil may mga bagay sa bahay na ito na hindi natin dapat galawin ng basta-basta." Ngunit sa kabila ng babala, ramdam ko ang kuryosidad na lalong tumitindi sa akin. Sa mga sumunod na gabi, napansin kong si Bato ay madalas tumitig sa isang bahagi ng bahay na walang tao. Minsan, naririnig ko ang mga kaluskos at mga mahihinang bulong sa paligid. Parang may mga lihim na nagbubukas sa dilim, naghihintay na matuklasan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa bakuran, may nakita akong kakaibang liwanag mula sa isang lumang punong kahoy. Nilapitan ko ito at nakita ang isang maliit na kahon na may mga ukit sa ibabaw. Nang buksan ko ito, may mga lumang alahas at isang sulat na tila galing pa sa mga unang nanirahan sa bahay. Ang mga pangyayaring ito ay tila isang paanyaya upang harapin ang mga lihim ng aming tahanan. Ngunit sa likod ng takot, naramdaman ko ang lakas at tapang na dulot ng presensya ni Bato. Siya ang aming tagapagtanggol, ang aming gabay sa gitna ng dilim. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring magpapakita ng tunay na katapangan at pagmamahal, at kung paano namin haharapin ang mga hamon na dala ng mga lihim ng aming tahanan. Handa na ba kayo? Sapagkat ang aming kwento ay patuloy na magbibigay ng mga sorpresa at aral na hindi ninyo akalain. Hindi ko talaga inasahan na ang mga gabing puno ng katahimikan ay magiging simula ng isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago ng lahat sa amin. Ako si Marikit, 25 taong gulang, guro mula sa San Juan, Batangas, at ngayon ay ibabahagi ko ang isang nakakabiglang pangyayari na halos nagdulot sa amin ng matinding pagkabigla at takot. Pagkatapos ng gabing iyon na nakita namin ang anino sa lumang silid, ang mga kakaibang tunog ay lalong lumakas. Si Bato, ang aming tapat na aso, ay palaging handang magbantay, ngunit kahit siya ay tila nababahala. Sa isang pagkakataon, habang kami ni Gyo ay nag-uusap sa sala, biglang bumagsak ang mga ilaw sa bahay. Nanlaki ang mga mata namin sa takot, at si Bato ay biglang tumakbo, patungo sa kusina na tila may naramdaman. Inusisa namin ang paligid, ngunit walang makitang dahilan kung bakit nagkaganito ang ilaw. Nang bumalik kami sa sala, narinig namin ang mahihinang bulong na tila nagmumula sa mga pader ng bahay. Hindi namin maintindihan ang mga salita, ngunit ramdam namin ang bigat ng enerhiya sa paligid. Isang gabi, habang ako ay nagbabasa ng libro sa tabi ni Bato, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Nang lumingon ako, nakita ko ang mga anino ng mga taong naglalakad sa aming sala, mga mukha na tila nagkukubli sa dilim, mga mata na puno ng lungkot at pangungulila. Napakabilis nilang nawala, ngunit ang kanilang presensya ay nanatili sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang mga pangyayaring ito, ngunit alam kong may mga kwento at lihim ang aming tahanan na kailangang malaman. Si Bato ang naging aming gabay, ang aming tagapagtanggol laban sa hindi nakikitang mga puwersa. Isang gabi, habang kami ni Gyo ay nakaupo sa balkonahe, napag-usapan namin ang mga nangyayari. "Marikit," sabi niya, "marahil ay panahon na para harapin natin ang mga lihim ng bahay na ito, upang makalaya tayo sa mga anino ng nakaraan." Ramdam ko ang bigat ng kanyang salita, ngunit handa akong harapin ang lahat kasama siya at si Bato. Sa mga susunod na araw, sinimulan naming tuklasin ang mga lumang dokumento at larawan na aming natagpuan. Unti-unting lumalabas ang kwento ng mga taong nanirahan dito, mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga pangyayaring nag-iiwan ng marka sa bawat sulok ng bahay. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang mga lihim ay nagdala ng mga pagsubok na hindi namin inaasahan, mga pagsubok na susubok sa aming tapang, pagmamahal, at pagkakaisa bilang isang pamilya. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring magpapalakas sa aming samahan at magbibigay liwanag sa mga dilim na bumabalot sa amin. Handa na ba kayo? Sapagkat ang aming kwento ay patuloy na magbibigay ng mga sorpresa at mga aral na hindi ninyo malilimutan. Hindi ko akalain na ang mga kaganapang iyon ay sisirit sa rurok ng aming mga panaginip at takot, ang mga pangyayaring magpapabago sa bawat hibla ng aming pagkatao. Ako si Marikit, 25 taong gulang, guro mula sa San Juan, Batangas, at ngayon ay ilalahad ko ang pinakamataas na punto ng aming kwento, ang sandali kung kailan ang lahat ay naging mas matindi, mas malalim, at higit sa lahat, di malilimutan. Isang gabi ng malakas na bagyo, habang ang kulog ay humahampas sa mga bubong ng aming bahay, naramdaman kong tila sumabog ang lahat ng mga enerhiya sa paligid namin.
Si Bato ay tahimik ngunit alerto, nakatayo sa gitna ng sala, nakatitig sa isang sulok kung saan dati wala. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may nakikita siyang ibang mundo. Biglang nagliyab ang mga ilaw na sumabog sa madilim na silid, kasabay ng malakas na tunog na parang sigaw mula sa labas. Ang hangin ay parang humahampas sa aming mga katawan, nagdadala ng malamig na kumakalat sa bawat sulok ng bahay. Naramdaman kong parang bumagsak ang lahat, ang aming mga puso, ang aming mga pangarap, ngunit sa kabila nito, naroon si Gyo at si Bato, mga haligi ng aking lakas. Habang ang hangin ay umiikot at ang ulan ay bumabagsak ng walang humpay, nakita ko ang mga anino na lumalabas mula sa mga pader, mga mukha ng mga taong nagdaan sa bahay na ito, mga kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, at paghihirap na nagkakabit sa bawat himaymay ng aming tahanan. Si Bato ay tumahol ng malakas, at sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng mga anino, nagpapakita lamang ang malamlam na liwanag ng buwan sa aming mga mata. Ngunit ang bakas ng mga pangyayaring iyon ay nanatili sa aming mga puso, isang paalala na ang aming tahanan ay hindi lang isang simpleng lugar, kundi isang espasyo ng mga kwento at damdamin. Nang matapos ang bagyo, umupo kami ni Gyo sa tabi ni Bato, nagpapahinga habang pinagmamasdan ang mga bakas ng ulan sa bintana. Napagtanto ko na sa kabila ng lahat, ang aming samahan ay naging mas matatag, mas buo, at mas puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin, ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa aming tahanan? At hanggang saan kami dadalhin ng mga kwentong ito? Sa susunod na huling bahagi, ibabahagi ko ang paglalakbay namin ni Gyo at ni Bato sa pagsubok ng aming katatagan, pagmamahalan, at ang mga nawawalang sagot na magbibigay liwanag sa lahat. Handa na ba kayo? Ang pagtatapos ng aming kwento ay magbibigay ng mga sagot na hindi ninyo inaasahan. Hindi ko inakala na sa huling kabanata ng aming kwento ay mararanasan ko ang pinakamalalim na paglalakbay ng aking puso at isipan. Ako si Marikit, 25 taong gulang, guro mula sa San Juan, Batangas, at ngayon ay ilalahad ko ang pagtatapos ng aming kwento, isang pagtatapos na puno ng damdamin, misteryo, at pagmamahal. Matapos ang sunod-sunod na mga pangyayari, kami ni Gyo at ni Bato ay nagdesisyong harapin ang mga lihim ng aming bahay ng may tapang at bukas na puso. Pinag-aralan namin ang mga lumang sulat, mga larawan, at mga gamit na natagpuan, unti-unting binubuo ang mga kwento ng nakaraan na nagbigay saysay sa aming mga karanasan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa bakuran, biglang nadama namin ang malamig na simoy ng hangin na kakaiba sa dati. Si Bato ay tahimik na nakatitig sa isang bahagi ng bakuran, at nang lapitan namin iyon, natagpuan namin ang isang lumang kahon na may mga ukit ng pangalan ng mga naunang nanirahan sa bahay. Sa loob ng kahon, may mga liham na nagpapaliwanag ng mga pangyayari noon, mga kwento ng pag-ibig na hindi natuloy, mga pangakong hindi natupad, at mga pagsisisi na nanatili sa puso ng mga taong nagdaan sa bahay. Napagtanto namin na ang aming tahanan ay isang saksi sa mga kwentong ito, at kami ang susunod na tagapangalaga ng mga alaala. Sa kabila ng mga misteryo, naramdaman namin ang kapayapaan. Ang aming tahanan ay hindi lamang isang pisikal na lugar, kundi isang espasyo ng pagmamahal, pag-asa, at pagkakaisa. Si Bato, ang aming tapat na aso, ay naging simbolo ng katatagan at pag-aaruga sa gitna ng mga pagsubok. Ngayon, habang pinagmamasdan ko si Gyo na nakangiti sa tabi ko, at si Bato na mahimbing ang tulog sa tabi namin, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng tahanan, isang lugar kung saan may pagmamahal, pag-unawa, at mga kwentong nagbibigay buhay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang aming kwento ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok at misteryo, ang pagmamahal ang siyang tunay na magpapalakas sa atin. Hanggang sa muli mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment kung saan kayo nanonood. Maraming kwento pa ang naghihintay na ibahagi sa inyo. Paalam muna at manatiling matatag.